Ika-37 Kabanata, sa pagpapatuloy. Isang buong linggo ang napabilis na lumipas matapos ang kanilang masayang bakasyon kasama ang pamilya. Sa loob ng maluwag at tahimik na holo ng Gyeryong, maliwanag na naroroon ang ating matapang na bida kasama ang kanyang napakagandang nakababatang kapatid na si Ran. Agad na tumingin ang bida sa mataas na namumuno na si Paengduyul at maingat na sinabi sa kanyang kapatid na si Ran, "Ran, batiin mo siya ng buong galang." Siya ang kasalukuyang nakatataas na master ng Gyeryong Hall. Agad at mabilis na yumuko si Ran nang may buong paggalang sa kanyang harapan at magalang na nagsalita na ikinagagalak ko po kayong makilala ngayong araw, Master. Ako po pala si Haseol Ran. Pakiusap, maging mabuti at mabait po kayo sa akin. Nagtatataka at gulat na pinagmasdan siya ni Paengduyul habang palihim na pinagpapawisan sa matinding kaba at gulat. Agad na naisip ng master sa kanyang sariling isip na Haseol Ran. Sandali lang, hamubek, Haseol Ran. Maaari kayang, totoong magkapamilya ang dalawang ito? Ang nakatatakot na halimaw na iyon ay mayroon palang ganoong kaganda at kabait na nakababatang kapatid. Matamis at maaliwalas na napangiti si Haseol Ran habang diretso sa kanyang mata na nakatingin. Kaya napilitang magsalita at sumagot si Paengduyul upang hindi mapahiya sa harap ng dalawa na ikinagagalak ko rin kitang makilala sa ating lugar. Hindi ko kailanman naisip o naimbento sa isip na ang matapang na instruktor na si Ha ay mayroon palang ganoong napakagandang kapatid. Tila naging napakaganda at napakasaya ng inyong naging bakasyon kasama ang inyong buong pamilya. Pagkatapos ng kanyang maikling pagbati ay formal siyang nagtanong sa ating bida na oo nga pala, ano ba ang tunay ninyong pakay at bakit naparito kayo ng ganito kaaga sa ating tanghalian? Bahagyang nakapikit na sumagot at nagwika ang ating bida na tungkol ito sa. Sandali muna siyang tumingin at sumulyap sa kanyang nakababatang kapatid bago tuluyan ipinagpatuloy ang kanyang sasabihin na ang batang ito ay mag-a-apply at susubok para sa karagdagang recruitment sa ikalawang kalahati ng taon para sa Fierce Dragon Corps. Biglang nanginig at nanginginig ang buong katawan ni Paengduyul sa kanyang narinig na balita. Ilang sandali pa ay napakalakas siyang napasigaw sa matinding gulat at pagtataka na ano. Ano ba ang pumasok sa iyong isip at sinabi mo yan? Mabilis niyang naalala ang isang napakahalagang opisyal na papel na dumating sa kanyang mesa kamakailan, isang transfer order. At tila hindi pa doon nagtatapos at humihinto ang kanyang napakaraming suliranin sa buhay. Ang mga bagong bomba sa Gyeryong. Isang matapang na babae ang tuwid at maayos na nakatayo sa kanyang mismong harapan at malakas na nagpakilala sa lahat na hello sa inyong lahat. Ako pala si Han Seolbing, at opisyal akong nailipat at naitalaga rito sa Gyeryong. Talagang hindi makapaniwala at natulala si Paengduyul habang patuloy na pinagpapawisan ng malamig habang nakatingin sa kanya na yun ba ang kilalang Vice Commander na si Han Seolbing ng sikat na Guardian Spirit Unit. Na siyang nakatoka at nakatasign sa pagprotekta sa mismong sect leader. Walang paraan at hindi maaari, bakit ang isang napakalaking tao at sikat na tulad niya ay napunta at napadpad dito sa ating lugar. Makalipas ang ilang mga araw, isa na namang napakahalagang opisyal na sulat ang makikita sa ibabaw ng kanyang malinis na mesa. Agad na binasa ito ni Paengduyul nang may malaking pagtataka sa kanyang mukha na mula ba talaga ito sa aking sariling ama at sa aking nakatatandang kapatid. Mayabang at kampanteng tumugon ng bagong dating na si Paengganhu sa kanya na tumpak at tama ka dyan, Tiyo. Pakiusap, basahin at suriin mo ng mabuti ang nilalaman. Mabilis na binuksan ni Paengduyul ang sulat at agad na naiinis at galit na binasa ang nakasulat na mensahe na ang taong iyan na si Ganhu, na hindi man lang nakakaalam ng kanyang sariling lugar at nakipagkumpitensya pa ng walang pakundangan kay Namgangjihu, ay nagkaroon ng biglaang interes sa Fierce Dragon Corps matapos niyang marinig na natalo ito sa huling kompetisyon ng Hato. Kaya kung sakaling galitin o provokeang niya siya sa loob ng Fierce Dragon Corps at humantong sa isang masamang sitwasyon. Nanggigigil at nagngangalit ang mga ngipin ni Duyul habang patuloy na nagpapatuloy sa pagbabasa ng sulat, pakiusap, bantayan at subaybayan mo siyang mabuti. Bakit naman kasi nila ipapadala at ipagkakatiwala ang kilalang basag ulirong ito ng pamilya sa akin? Biglang napalo ng malakas sa ibabaw ng mesa si Paengganhu at mayabang na sinabi sa kanya na kung ganoon man, pakiusap ay pakialagaan at gabayan mo ako ng mabuti, Tiyo. Napasampal at napahawak na lamang sa kanyang ulo si Paengduyul habang malungkot na napailing. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapagpahinga at makahinga ng maluwag, isa na namang panibago at mas malaking problema ang mabilis na dumating.
Isang opisyal na rekomendasyong sulat mula sa mismong Wudang sect leader. Sino ba ang nagdala at nag-abot nito sa iyo? Mabilis na tumugon at sumagot ang kanyang katulong na tauhan na nakatayo at naghihintay po siya ng tahimik sa labas ng pinto. Papasukin at papuntahin mo agad siya rito sa loob. Mabilis na pumasok ang isang matangkad na lalaki at magalang na yumuko sa kanila na ipagpaumanhin po ninyo ang aking malaking kabastusan sa biglaang pagbisita sa inyo ng ganito kagabi at kagulo. Agad na tumayo mula sa kanyang upuan si Paeng Duyul upang magbigay ng kaukulang paggalang na walang magiging problema sa akin, Young Master Ju. Dala mo ang opisyal na rekomendasyon ng mismong sect leader, kaya bilang master ng Giryong Hall, dapat at kailangan kitang tanggapin ng bukas ang palad. Agad niyang sinabi at naisip sa kanyang sariling isip na si Ju Wu Mailing, ang pinakamagaling na alagad ng kasalukuyang Wudang sect leader. Bahagya niyang sinuntok at itinama ang kanyang palad sa isa pa habang paitaas na nag-iisip na bagaman nagmula siya sa ibang sekta, kung titingnan at susuriin natin ang seniority, kapantay at kahanay niya ang buong henerasyon ng aking sariling ama. Magalang at muling tumugon si Ju Wu Mailing sa kanyang narinig na nakakahiyaman sa akin ang inyong mga napakalaking papuri. Master, pakiusap, tratuhin at kausapin ninyo ako ng napaka-comfortable at walang alinlangan. Napakunot at napatingin si Paeng Duyul sa tatlong bagong dating na mga tao sa kanyang bulwagan na si Han Solding, si Paeng Ganho, at maging ang sikat na si Ju Wu Mailing. Bakit sa gitna pa ng lahat ng kaguluhang ito? Bakit ang lahat ng uri ng mapanganib na bomba ay nagkakatipon at nagpapangkat dito sa Giryong? At sa mismong panahon at pagkakataon pa na ako ang mismong namamahala at nakatoka. Nagtaka at nag-alala naman si Ju Wu Mailing kaya mabilis siyang nagtanong na Master. Mayroon po bang bumabagabag o nagpapasakit ng ulo sa inyo sa ngayon? Agad na mabilis na sumagot si Duyul upang magpanggap na walang nangyayaring masama na wala naman at maliit na bagay lamang ito. Marami lang talaga kaming naging mahahalagang bisita at panauhin nitong mga nakaraang araw. Kaguluhan sa opisina ng Master sa gitna ng lahat ng kaguluhan at ingay na yon. Nakatayo pa rin ng tahimik ang kapatid ng ating bida. Muling napatingin si Paeng Duyul kay Ran at mabilis na naalarma ang kanyang isip na sa gitna pa man din ng lahat ng matinding kaguluhang ito. May isa pang napakalaki at nakatatakot na bomba. Hindi lang ito basta simpleng bomba, isa itong napakalaking kalamidad. Nagtaka at naguluhan naman ang ating bida sa mga sinabi nito na anong sinasabi mong mga bisita habang wala ako at nasa gitna ng aking bakasyon. Biglang malakas na bumukas ang pintuan ng opisina nang walang anumang paunang abiso. Isang pamilyar at maingay na boses ang narinig at naiparinig sa lahat ng tao na unit leader, napakahabang panahon at matagal din nating hindi pagkikita. Agad at mabilis na napalingon ang ating bida sa pinto na teka muna, paano at kailan ka nakapasok ng basta-basta dito? Masayang tumugon at sumagot si Paeng Duyul sa kanya na simula pa lamang kahapon, opisyal at formal na akong nailipat at naitalaga rito sa Giryong Hall. Namuti at natulala ang mga mata ng bida sa matinding pagkagulat sa kanyang narinig na isang biglaan at walang paunawa na paglipat. Para sa anong dahilan at layunin? Lumapit ang maingay na babae sa kanya habang nakatikom at nakakuyom ang kanyang dalawang kamao na patawad at pasensya na. Sobra at labis ba kitang nagulat sa aking pagdating? Bahagya siyang yumuko at matamis na ngumiti sa kanya na ang makita at makatagpo kang muli rito, unit leader, ay tila napakabago at napakasaya sa aking pakiramdam. Kumusta at anong lagay mo na sa mga nakalipas na araw? Matalim, seryoso, at galit na tumingin ang ating bida sa kanya na manahimik ka muna at tumahimik. Sabihin mo sa akin ang mismong tunay na dahilan kung bakit ka pumunta at napadpad dito. Nagulat at natigilan ang babae ngunit nagpatuloy pa rin sa kanyang matapat na pagpapaliwanag na naging napakahirap, napakabigat, at napakasakit ng naging buhay ko matapos mong umalis at iwan kami, unit leader. Ang aming bagong unit leader ay hayagan at galit na galit sa akin sa hindi malamang dahilan. Kahit na may dalawang iba pang vice unit leader doon, ako pa rin ang palaging pinagagawa at ipinagtatrabaho ng lahat ng mabibigat na gawain. At ang isa pang vice unit leader doon ay napakasama, napakasungit, at nakaiinis na kasama sa trabaho. Ang makita at makaharap ang mga pangit nilang mukha araw-araw ay halos pumatay sa akin sa galit. Nanlumo, nahirapan, at malungkot niyang ibinaba ang kanyang ulo sa harap ng bida na kaya naman, sa sobrang lungkot at hirap na aking naranasan, mabilis akong nag-apply para sa aking transfer.
Pakiusap, intindihin, unawain, at tanggapin mo ako, unit leader. Muling nagtanong at nagtatakang nagsalita ang ating bida na kahit na ganun ang nangyari sa iyo, bakit partikular at sadya narito ka pa napadpad? Napaisip at nagnilay-nilay si Ran habang maingat na pinagmamasdan ang dalawa sa kanyang harapan na tila dati at purong tauhan siya ng aking nakatatandang kuya. Mabilis na tumingin ang bida sa nakabukas na pinto at pabalik sa maingay na babae na hindi na ako isang unit leader sa lugar na ito. Isa na lamang akong karaniwang instruktor para sa mga kasapi ng Fierce Dragon Corps. At ang basta-basta na lamang pagpasok at pagpumilit sa opisina ng master, saan mo ba natutunan at nakuha ang iyong magagandang asal? Agad at mabilis na humingi ng tawad ang babae sa kanya na patawad at pasensya na talaga. Sobrang saya at tuwa ko lang talaga nang marinig kong narito ka kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili. Mabilis na tumingin at humarap ang bida kay Paeng Duyul na hindi ba't ang formal na visitor list ng Master's Office ay napakahalaga at kumpidensyal. Mainay na tumango si Duyul bilang pagsang-ayon na kumpidensyal nga ito, bagaman hindi naman ganoon kataas at katindi ang antas ng pagiging lihim nito. Muling tumingin ng matalim ang bida sa babae na kung ganoon pala, hindi ba natin pwedeng alisin, palayasin, at tanggalin ang taong ito dahil sa hayag na paglabag sa ating mga patakaran? Nagulat at napaatras ang babae sa kanyang narinig na unit leader naman. Agad at mabilis siyang sinaway at pinagalitan ng bida na nandito at nakatayo ang ating master. Tumigil ka na sa pagtawag sa akin ng unit leader. Sanay at nakatatak lang talaga ang dila ko sa salitang yan. Pero bakit naman hindi pwede at ipagbabawal? Reklamo at muling pakiusap ng babae. Unit leader, hindi naman ito biglaan o gawa-gawa lamang. Matagal at masinsinan ko na itong pinag-iisipan at pinaplano. Bagay at tama ba yang mga salitang yan na sabihin ng basta-basta sa harap ko? Bigla-bigla mo na lang gustong maging isang instruktor. Tinawag mo na naman akong unit leader. Ano ba talaga ang eksaktong pinag-iisipan mo? Tumatakas at nagtatago ka lang sa iyong mga responsibilidad dahil nahihirapan ka doon. Bakit ba ganyan ka? Ako lang ba ang masaya at natutuwa na makita ka muli? Hindi ka ba napakasungit, napakasama, at napakahigpit sa akin? Isang bagong pangkat tahimik at walang kaimik-imik na nakikinig si Paeng Duyul kasama si Ran habang patuloy at walang patidang sagutan at pagtatalo ng dalawa. Napakunot at napahawak ang noo ni Duyul dahil sa matinding sakit ng ulo na buwisit at nakaiinis talaga. Nagsimula at nagpapatuloy na ba agad ang kinatatakutan kong kalamidad? Sa huli at sa matinding inis ay hindi na niya napigilan ang magsalita at sumigaw ng malakas na tama at tumigil na kayong dalawa diyan. Mabilis na idinagdag at ipinaliwanag pa ni Duyul na maaari at posible naman ang ilang antas ng aksyong disiplina sa kanya. Ngunit hanggang sa suspensyon o bawas sa kanyang buwanang sahod lamang ang magagawa natin. Hindi ko siya maiisahan o may aalis sa tungkulin sa paraang gusto mo. Masayang-masaya at napakuyom ng kanyang kamauang babae sa kanyang narinig na sabi ko na nga ba at tama ang aking hinala. Talagang hindi makapaniwala at nagtaka ang ating bida na yun lang ba talaga ang magagawa mong hatol? Tumatainggong tumango si Paeng Duyul sa kanya na at sa tingin ko rin ay hindi dapat maging ganoon katindi ang mangyari sa kanya. Tila si Instruktor Han ang magiging supervising instructor ng bagong pangkat. Biglang napalingon at nagulat ang babae sa kanyang narinig na ako po talaga ang gagawa niyan. Agad at mabilis na napasabi at nagprotesta ang ating bida na anong uri ng nakatatawa at walang kwentang kalokohan yan. Mabilis na nagpaliwanag at sumagot si Duyul sa kanya na instruktor Alam mo rin naman at napapansin mo rin, di ba? Puno at sagad na ang bilang ng iyong sariling grupo sa ngayon. Kaya kailangan nating ipagkatiwala at ibigay ang iba pang mga bago sa ibang instruktor. At hindi ba't si Instruktor Han ang pinakakatiwalaan at pinakamagaling sa lahat? Pero kung tutuusin, mabilis na napatingin ang bida kay Han Solbing at maingat na naisip sa kanyang sariling isip na sa bagay at may punto siya. Pagdating sa maayos na pag-oorganisa at paghawak ng mga miyembro ng grupo, siya talaga ang pinakamaasahan at pinakamagaling sa amin. Seryoso namang sinabi at ipinaalala ni Paeng Duyul sa kanila na kaya ang lahat ng narito, pakiusap ay maging handa, mag-isip, at magprepara sa mga darating na kaganapan. Napahaba at napasulyap ang leeg ng bida sa kanyang pagproprotesta na hindi maaari. Kahit na ganoon pa man, ang pagiging hindi makatwiran at hindi patas nito. Biglang mabilis na hinawakan at pinigilan ni Ran ang kanyang kamay na kuya, pakiusap.
Napatingin at natigilan ang bida sa kanyang nakababatang kapatid na Ran. Bakit? Muling seryoso at malumanay na nagsalita si Ran sa kanya na sa tingin at palagay ko ay dapat ka nang tumigil at magpahinga ngayon. Napaka-seryoso at napakalalim ng kanyang tingin habang nakatitig sa bida. Napaisip at nahiya ang ating bida habang nakatitig sa kanyang kapatid na ano ba itong uri ng pag-uugali at kaguluhan na ipinapakita ko sa mismong harap ni Ran. Biglang nagulat at napalaki ang mga mata ng babae sa kanyang narinig na salita na anong sinabi mong kuya. Pagkatapos ay mabilis siyang napatingin at humarap kay Ran na kung ganoon pala, ang napakaganda at natatanging binibining ito ay. Agad at magalang na yumuko si Ran nang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi na ikinagagalak ko po kayong makilala ngayong araw. Ako pala si Hasol Ran, ang nakababatang kapatid ng aking kuya. Napalaki at halos lumuwa ang mga mata ng maingay na babae sa matinding gulat na kapatid ka pala ng ating kinatatakutang unit leader. Diyos ko po, paano naging magkaibang-magkaiba at napakalayo ng ugali ng magkapatid na ito? Matalim, galit, at seryosong tumitig ang bida sa kanya bago nagtanong si Ran sa maingay na babae na kung ganoon po, magsasama at magtutulungan din po ba kayo sa amin sa First Dragon Corps? Masaya at buong siglang tumugon si Ran sa kanyang tanong na oo. Formal at ganap na akong nagdesisyon na manatili at magsanay rin dito. Napasigaw at napatalon sa matinding tuwa at saya ang babae na talaga at totoo ba yan? Kung ganoon man, syempre at siguradong ako ang dapat at kailangang mamahala at mag-alaga sa iyo. Mabilis siyang napalingon at humarap kay Paeng Duyul na tama at sang-ayon po ako sa inyo, di ba, Master? Nakahalukip-kip at tumatangutangang tumango ang ating bida sa kanya. Na sinabi naman ni Duyul na well, sa tingin ko at sa lagay na ito ay ganoon na nga ang mangyayari. Masayang-masaya at napangiti ang babae habang nakatingin kay Ran. Samantala, napakunot noon ni Paeng Duyul habang may pumasok na isang magandang ideya sa kanyang isip na sandali lang, ibigay at ipagkatiwala ko rin kaya sa kanya ang iba pang mga bagong dating na mga mag-aaral. Dahil para silang mga mapanganib na bomba, mas mabuti at mas ligtas siguro na pagsamahin at pag-isahin na lang sila sa iisang lugar. Sa antas ng kahigpitan, katatagan, at pambihirang kasanayan ni Han Solbing. Kakayanin at magagawa niyang kontrolin ang mga yon ng maayos. At mabilis na nagsalita at nag-utos si Paeng Duyul sa lahat na dahil narito na rin at nakarating si Instruktor Han, ipaalam at iparating na rin natin ang balitang ito sa iba pang mga bagong mag-aaral at trainees. Nagulat at nagtaka si Han Solbing sa kanyang narinig na mayroon pa palang iba bukod sa kanila? Mabilis na tumugon at sumagot si Paeng Duyul sa kanya na oo, at sa tingin ko ay lubos kong maipagkakatiwala at maiiwan sila sa iyo. Seryoso at napakalalim namang tumingin at bumulong ang ating bida sa kanyang sarili na talagang nakakapanabik at nakasasabik ito. At dito na po opisyal na nagtatapos ang 37 kabanata ng ating kwento. Ika-38 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang silid na may nagsasalita na yun si Paeng Ganho, ang pinakamatandang apo ng Panginoon ng Angkang Paeng. Isang tunay na basura, napasalubong ang kilay ng babaeng alagad ng ating bida na sinabi niya na maaari ko bang sanayin ang isang taong napakasama? Sinabi pa sa kanya ni Paeng Duyul na syempre, kayang-kaya siyang hawakan ng isang tagapagturo. Mas mabuti pang ang panatilihin ng isang tulad niya sa ilalim mismo ng iyong ilong. Huwag kang masyadong mag-alala. Sumagot ang babae sa kanya na pero kung siya ang pinakamatandang apo ng Panginoong Paeng, kung gayon sa pinuno ng sekta, napakunot ang noo ni Paeng Duyul na napasabi na pamangkin ko siya. Isang tunay na sakit sa ulo. Seryoso ang mukha ng babae na may pagtataka, na sinasabi pa sa kanya ni Paeng Duyul na hindi ko kayang sabihing pakiusap alagaan mo siya. May hindi makapaniwalang mukha ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip habang nakahalukip-kip ang katawan na para magsalita tungkol sa sarili niyang dugo at laman ng ganyan sa harap ng iba. Gaano ba kagulo ang batang ito? Napaseryoso ang mukha ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na sandali. Ibig sabihin ba noon ay nasa kabilang grupo rin si Ran kasama siya? Talagang nakakagulo ito ng isip. Nagtataka naman na nakatingin ang kapatid niya ng tahimik. Napahawak sa baba si Paeng Duyul at sinabi niya na at ang isa pang tao ay si Batang Panginoong Ju Humyong. Isa siyang karaniwang alagad ni Pinunong Muyon Jin-in. Sumagot ang babae sa kanya na Si Muyon Jin-in,
Mas mataas siya sa akin ng isang henerasyon. Muling sinabi sa kanya ni Paeng Duyul na tama yon, pero naisip ko na tagapagturong Han, hindi ka mag-aalala sa ganyang uri ng kaantasan. Masayang tumugon ang babae sa kanya na tila nga. Natahimik si Paeng Duyul, at sinabi niya sa isip habang makikita ang labas na umuulan ng nyebe na ang kanyang pinagmulan ay ang palasyo ng Bingqian. Isa sa bagong 8 dakilang angkan. Bagaman nakagrupo sa bagong 8 dakilang angkan, ang palasyo ng Bingqian ay teknikal na isang sektang Seoy kaya hindi sila masyadong nakatali sa kaantasan. At sinabi ng babae kay Duyul na kung ganoon, paano naman ang 2 pang tao? Sumagot si Paeng Duyul na depende sa bilang ng mga bagong kasapi, maaaring punan sila, o maaaring hindi. Napasabi ang babae sa kanya na ha? Bakit? Sumagot si Paeng Duyul na ang grupong hahawakan mo ay ang 20 grupo. Ang huling grupo ng unit ng mabagsik na dragon. Nagulat naman ang kapatid ng ating bida na si Ran na napasabi sa isip na ako ang 20 grupo. Mabilis naman na humakbang at napasigaw na ano? Ang 20 grupo. Dagdag pa ng ating bida habang nakalapit na siya sa 2 na ano ang tinatangka mong gawin, ilalagay mo kami sa tabi mismo ng 7 grupo. Tumugon sa kanya ang babae na talaga? Katabi mismo ng pinuno ng unit. Napasabi naman si Duyul habang nakapikit na anong masama roon. Sa tingin ko mas maganda kung magkakasundo tayong lahat at mababantayan ko rin ang aking nakababatang kapatid na babae. May hindi naman makapaniwala ang mukha ng ating bida at napasabi ng naiinis sa kanyang isip na ang matandang iyon. Napatikom siya ng mahigpit ng kamao na sinabi pa niya sa kanyang isip na akala ba niya hindi ko makikita ang kanyang hamak na kalokohan? Buwisit na tao, makikita ang tatlong ito na sinabi ng ating bida na sinusubukan niyang ipasa sa akin ang lahat ng mga tagagawa ng gulo. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa sumapit ang unang araw ng Setyembre. Ang araw ng pagbubukas para sa 2 kalahati ng bulwagan ng Gyeryong. Abala ang mga tao sa paligid. Makikita ang lugar ng pagsasanay. Mula rito, napasabi si Onro na ang tagapagturo ay ang pinuno ng unit. Mula sa likuran ay sinabi ni Tang Jin na at ang taong yun ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Napatanong si Hamin habang kaharap sila na tagapagturo, ano ba ang nangyayari? Tumugon ang babaeng ito na ha? Hindi alam ng mga batang ito ang tungkol sa pinuno ng unit. Ganoon pala yon. Kuminang ang mata ng ating bida na napatingin sa babae at sinabi niya na tumahimik ka. Manahimik ka. Nagulat naman ang babae nang makita niya ang tingin ng ating bida na napasabi na oh. Ang ating pinuno ng unit ay naging napakagaling na. Karaniwan ay sasabihin niyang tumahimik ka. Sinasabi niya sa iyong manahimik kung mayroon kang. Mabilis na napatingin si Ran sa gilid. Nakapikit ang ating bida habang sinabi pa sa isip ng babae na dahil narito si Ran, wala siyang opsyon kundi kontrolin ang kanyang galit. Dagdag pa niya na ang lugar na ito na tinatawag na bulwagan ng Gyotong, gusto ko ito. Bahagya siyang napangiti na sinabi pa sa isip na ang pinuno ng unit na mukhang litong-lito. Nakatingin ang babae sa kanya habang nakangisi. At sinabi ng babae sa grupo ng ating bida na kumusta, sa inyong lahat. Ako si Han Solbing. Ang bagong tagapagturo para sa 20 grupo sa 2 kalahati. Ako ay dating kasamahan ng pinuno ng unit, at ako ang 2 pinuno ng unit. Masayang sinabi pa sa kanila ni Han Solbing na isang araw, bigla siyang tumakbo palabas, kaya naparito ako upang hulihin siya. Nagtatakang sinabi naman ni Hamin na oo, ikinalulugod ko ring makilala ka. Dagdag ni Tang Jin sa napakiusap alagaan mo kami. Mariing tumingin si Han Solbing na napasabi siya sa isip na 2 pinuno ng unit. Makikita ang gusali, mapapakinggan ng isang boses na sinasabi na kailangan niyang maging subordinate ng ating tagapagturo. Tumugon ang isa na tama iyon, sa loob ng alyansa ng matuwid na langit, ang isang posisyon tulad ng pinuno ng unit ay hindi ganoon kababa, hindi ba? Sumagot ang isa na oo, mayroong walang katapusang mga unit, kaya hindi ko alam ang mga detalye. Ngunit tiyak na ito ay isang posisyong hindi maikukumpara sa isang regular na tagapagturo sa unit ng mabagsik na dragon. Makikita ang seryosong mukha ng ating bida na may nagsasabi sa isip na hindi nakapagtatakang mukha siyang napakalakas. Sinabi pa ni Li Paiong habang nakatingin sa ating bida na ano ba? Anong uri ng kwento ang nag-udyok sa kanya para maitulak siya hanggang dito? Sinabi pa ni Han Solbing na at ang mga kaibigang ito ang mga kasapi ng ating 20 grupo.
Tatlo lamang ang aming kasapi dahil hindi pa napupunan ang lahat ng posisyon. Pakiusap alagaan mo kami. Gumalang ito na sinabi na ang pangalan ko ay Ju Wumyong, mula sa sektang Wudang. Marami akong narinig tungkol sa iginagalang na reputasyon ng mga kawal na bakal na naging aktibo sa Hatuhey. Buong kababang loob kong hinihiling ang iyong paggabay. Sinabi naman ni Tang Jin na isang alagad ng Wudang. Kung si Ju Wumyong yon, tiyak na. Muling nagsalita si Han Solbing na kaya may alagad din ang isa sa 9 na dakilang sekta rito. Oo, tulad ng nahulaan mo, ako ay isang alagad ni Pinunong Muyon Jin-in. Ang pinakadakilang mandirigma ng nakaraang henerasyon ng Wudang. Agad na may napasigaw na isang alagad ng pinakadakilang mandirigma ng nakaraang henerasyon ng Wudang, at isang amain sa sining ng kasalukuyang pinuno ng sektang Wudang. Kung ganoon ang kaantasan ay, ang isang taong may mataas na katayuan ay pumasok sa unit ng mabagsik na dragon. Masayang sinabi sa kanila ni Ju Wumyong na ang iyong mga salita ay napakabuti. Pakiusap tratuhin mo ako ng komportable bilang isa lamang muling nagsasanay. Napasabi naman si Tang Jin na magagawa ko ba talaga yon? Napasabi rin si Li Paiong na hindi ko rin talaga alam. Nakipagkamay si Tang Jin at sinabi niya kay Ju Wumyong na sige, naiintindihan ko. Natutuwa ako na sinabi mo yon. Mukhang magkakasing edad lang ang lahat, kaya magkasundo tayo ng maayos. Masayang sinabi pa ni Tang Jin dito na siya nga pala, ilang taon ka na? Ako ay 22. Tumugon si Ju Wumyong na ako ay 19 na taong gulang. Kuya, pakiusap alagaan mo ako sa hinaharap. Nagtatakang napasabi naman si Anro na kaantasan. Ano ba ang lahat ng pinag-uusapang ito? Napasabi naman si Hamin na parang. Makikita rin si Paeng Ganho na naiinis habang nakahawak sa kanyang baywang at sinabi sa isip na ano. Ang taong yun ay ganoon kakahanga-hanga? Napakagat ng labi ito na sinabi pa sa kanyang isip na buwisit, bakit kailangan niyang makasama sa parehong grupo ko? Napatingin sa gilid ito na sinabi pa sa kanyang isip na mukhang galit na galit siya. Nagsalita si Nakujin na ako si Nakujin. 19 na taong gulang. Ako si Yon Hamin. 18 taong gulang. Napangiti si Han Solbing na sinabi niya sa kanyang isip na tiyak na nagulat siya. Marahil ay naisip niyang ang kanyang pinagmulan ang pinakamahusay. Maraming tao rito na mas magaling kaysa sayo. Kaya mas mabuting huwag kang kumilos ng pantal-usok. Nakapikit na sinabi naman ng ating bida habang nakahalukip-kip na sinong may paki sa ilang mabababang kaantasan. Isang kamay ang ibinuka at sinasabi na at ang taong ito ay si Paeng Ganho. Siya ang pinakamatandang apo ng Panginoon ng Angkang Paeng. At nagpakilala ito na ako si Paeng Ganho. At pagkatapos ay napangiwi ito ng mukha at napatingin sa gilid, sinabi naman ni Nakujin na hoy. Ano yang walang galang na pag-uugaling yan? Seryosong sinabi naman ni Anro na sa pagtingin mo pa lang sa kanya, masasabi mong may init ang ulo niya. Nakatingin ang ating bida kay Paeng Ganho na sinabi niya sa isip na ang batang yon ang pamangkin ng pinuno ng sekta. Habang sumuntok si Ran sa palad ay sinasabi ni Han Solbing na sa wakas, ito si Hasol Ran, ang nakababatang kapatid na babae ng tagapagtulong si Hamubek. Sinabi ni Ran na ikinalulugod ko kayong makilala. Ako si Hasol Ran. Napakasaya kong makilala ang mga alagad ng aking kuya. Agad naman na sumagot sila na oo. Ikinalulugod ka rin naming makilala. Hindi maaari. Ibang-iba siya sa tagapagturo. Napakaganda niya. Mariing napatingin si Tang Jin. At sinabi niya sa ating bida na tagapagturo. Labis naman ito, hindi ba? Sumagot naman ang ating bida na ano ang pinag-uusapan mo. Muling sinabi sa kanya ni Tang Jin na hindi mo ba naaalala? Noong unang beses tayong nagkita, iyon ang mga unang salitang sinabi mo sa amin bilang tagubilin. Sinabi mo kay Wunrei na umuwi na sa bahay sa loob ng 2 taon kung ayaw niyang pamatak ang dugong luha ng kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Nagtataka naman si Ran habang sinasabi ni Tang Jin na pinalayas mo kami ng ganoon. At ngayon dinala mo rito ang iyong nakababatang kapatid na babae. Sinigaw pa sa kanya ni Tang Jin na pakiusap sabihin mo sa amin kung bakit maayos lang para sa iyong nakababatang kapatid na babae. Nakapikit na sumagot sa kanya ang ating bida na hindi ko alam. Hindi kita marinig. Naiinis na napasabi naman sa isip ang ating bida na batang ito. Noong araw na yun hindi ko rin naisip na magkakaganito ang mga bagay-bagay. Napatingin si Ran habang sinasabi ni Han Solbing na kung ganoon. Ngayong tapos na ang mga pagpapakilala,
Aalis na kami. Mukhang ang ikapitong grupo ay may mga bagay ding kailangang pag-usapan. Napasabi ang ating bida na ikaw na bata, at nagpaalam na si Han Solbing na sinasabi na Tara, umalis na tayo. Tumugon ang mga ito na oo. Kung ganoon aalis na kami ngayon. Napatingin naman si Ran at sinabi niya na paano kung magkaroon ng problema ang aking kuya dahil sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata.